Yung kabilugan ng buwan, Dok. Kailan ba yun? Basta bilog yung buwan. Tsaka maraming tao na nagsasalita doon sa labas namin kasi masasaya sila. Kasi bilog daw yung buwan. Yun, naramdaman ko na sobrang sakit nito. Kailan ba, Dok, yung kabilugan ng buwan? Basta yun, Dok. Yun ang alam ko. Ay, ang sakit. Kabilugan ng buwan, Lola. Siguro, mga 1 linggo na lang nakalipas. O sige, Lola. Teka po muna, Lola. Ilan po ba ang edad mo? Tsaka, kailan po ba yung kaarawan mo, La? Kailan ka po ba pinanganak? Para, kasi kailangan natin yan, Lola, sa pagbigay sa'yo ng gamot. Ilan po ba, Lola, yung edad mo? Tsaka, yung birthday mo. Yun lang po, Lola. Dok, siguro 75, 77, 79 na yata ako, Dok. Or 80 na ako, Dok. Basta ang alam ko, nung panahon ng hapon, buhay na ako, Dok. Nagtatago kami noon, Dok, sa kung saan-saan, Dok. Pag yung bomba, tsaka pag marami yung mga hapon na dumarating, yun, Dok, ang alam ko, basta buhay na ako noon. Siguro, ang edad ko noon, Dok, mga 10 taon na ako noon. Panahon ng hapon. Basta yun, Dok. Bahala ka na, Dok. Basta yun na yun. Buhay na ako noon, na panahon ng hapon. Naalala ko nga yung tatay ko noon nakikipagkaibigan sa mga hapon para hindi kami saktan. Yun, Dok. Ganun ba, Lola? Wala ka po ba, Lola, nakasama? Apo mo, anak mo, o kaya kahit man lang kapitbahay nyo, para naman sana matanong ko, nasan po ba, Lola, ang kasama mo? Ilan din po ba, Lola, ang kilo mo? Para malaman ko kung ilang milligrams o anong dosage ang ibibigay ko sa'yo. Naalala mo pa po ba, Lola, kung ilan ang kilo mo? Dok, basta ang alam ko, nung dalaga pa ako, 24 ang baywang ko, Dok. Payat nga ako noon ang sexy-sexy ko. Kaya nga hangang-hanga sila sa akin noon. Ay. Tapos, Dok, nang nakapag-asawa ko, tumaba ako nang nabuntis ako. Oo, Dok. Tapos, maglipas ng ilang taon, hanggang ngayon, Dok, heto na. Lalo ako, Dok, na pumayat, pero noon nagtaba din ako. Pero ngayon, pumayat, tumataba, pumapayat. Dok, ewan ko, Dok, kung ilan ang kilo ko. Pasensya na. Dok, yung anak kong si Melisio, nasa Maynila. Sabi may asawa na daw. Tapos, yung anak ko naman na si Carmelita, ayun, Dok, iniwanan nga sa mga kapitbahay namin yung mga anak niya. Sumama daw, Dok, sa ibang lalaki. Di ko rin alam. Hindi nang ako kinukontak. Tsaka, alam mo, Dok, marami akong apo. Tsaka, 4 ang anak ko. Pero, Dok, nandun daw sila kung saan-saan Kaya, hindi ko alam, Dok, kung nasaan talaga sila. Pero, Dok, ang sakit ng braso ko talaga. Pakiusap, Dok. Tapos, Dok, yung mga kapitbahay namin,
Ayoko sa kanila magpasama. Kasi, alam mo naman yun. Baka kung sabihan kanila na kung ano-ano ang tungkol sa akin. Kaya, wala ako dok nakasama. Ang sakit-sakit dok ng braso ko. Ganun ba Lola? So, hindi ko po alam kung ilan ang edad mo. Ganito na lang. Kasi hindi kita kayang bigyan ng, hindi kita pwedeng bigyan ng gamot na maiinom mo para sa sakit. Kasi hindi ko alam kung anong dosage, ilang dosage ang bibigay ko sa'yo. So, ito na lang. Ito, pangtapal mo lang to Lola sa braso mo para matanggal na yung sakit mo. So, ito Lola. Itapal mo to sa braso mo Sigurado Lola, 100%. Matatanggal ang sakit ng braso mo. After 3 days Lola, tanggal na lahat ang sakit ng braso mo. Makakaginhawa ka na at papasalamatan mo ako. O sige iho. Maraming salamat talaga. Sige, aalis na ako. Salamat Dok. Ang pogi mo. Salamat talaga. Salamat. Lola, babae po ako. Hindi pa ako pogi. Sige Lola. Sana matanggal na yan na dinaramdam mo. Kawawa ka naman. Wala ka naman palang kasama. Kaya, sige po Lola. Ingat ka po. Lola. Kumusta po? Kumusta po yung braso nyo? Bakit ka po Lola bumalik? Hindi pa po ba magaling yung braso mo? Sinunod mo po ba Lola yung mga sinabi ko sa'yo na itatapal mo? Kumusta na po? Mukha yatang mas lumalabang pakiramdam mo? Kasi mukhang namayat ka lalo Lola Tsaka parang iba yung mukha mo. Ano na po ba ang balita sa braso mo? Oo Dok. Sinunod ko lahat ng sinabi mo. Ito nga Dok nakatapal pa rin hanggang ngayon. Di ba sabi mo, itapal ko yung binigay mo na papel, reseta, sabi mo. Ito Dok katapal pa. Nilagyan ko ng tip kasi hindi man magkasya sa braso ko. Tapos, parang pakiramdam ko lalong sumakit kasi pati yung mga balahibo ko na dadala ng tape. Mas lalong sumakit Dok. Kaya bumalik ako sa'yo para i-check mo. Ano ba talaga Dok ang nangyayari sa braso ko? Pwede bang resitahan mo ulit ako yung mas maganda? Mas epektibo? Pambihira naman Lola. Bakit yan Lola ang idinikit mo yung papel na ibinigay ko? Ang ibig kong sabihin, bibilhin mo yan sa pharmacy. Yan na reseta na yan. Yun ang ibig kong sabihin. Tapos yun ang ididikit mo. Yung bibilhin mo na yan na reseta na yan, yung bibilhin mo tapos ididikit mo. Hindi yan na reseta mismo. Ako naman Lola, pambihira naman. Kaya talaga Lola, hindi ka talaga gagaling Paano ba to? Kawawa naman si Lola. Wala kasing kasama. Ay, nako. Kasalanan mo Dok Ay. Hindi mo naman sinabing bilihin ko. Ang sabi mo, ang sabi mo, itapal ko yung binigay mo. Hindi mo naman sa akin pinaliwanag
Hindi mo naman sa akin pinaintindi. Nabibilihin ko pala yun. Ikaw ang mali, Dok. Paano ka kaya naging doktor? Hindi ka marunong magpaliwanag. Pambihira. Oh, makaalis na nga dito. Ayoko na sa'yo, Dok. Hanap ako ng ibang doktor. Ay. Nako, sorry po Lola. Siguro nga kasalanan ko. Hindi ko sa'yo pinaliwanag. Sige po Lola. Bibigyan ulit kita ng reseta. Pero sa ngayon Lola, talaga bilihin mo to ha. Para gumaling ka na. Bibilin mo to. Yan ang ilalagay mo dyan. Tsaka bibigyan pa kita ng reseta. Bibilin mo rin na cream na panghaplas dyan. Okay po Lola, pasensya na rin po. Hindi tayo nagkaintindihan. Wag na. Doon na lang ako sa albularyo. Doon malapit sa amin may albularyo.